creamy binalot na fish fillet, siomai at lasagna. Ilan lamang ang mga yan sa ihahanda natin ngayong umaga na ang bibidang sangkap, gulay na pechay. Ang pechay sagana sa vitamin C at zinc na kailangan para palakasin ang immune system ng katawan. May taglay rin itong vitamin K na nakatutulong para palakasin ang ating mga buto. Good morning mga kapuso! Ngayong umaga na to ay gagawa na naman tayo ng napaka-healthy na mga recipes gawa ng pechay. Una natin gagawin recipe ay ang pechay wrapped fish fillet. Una, ilatag ang pechay leaves na magkakasing laki at tanggalin ang tangkay. Gagamit tayo ng 1/4 kilong cream dory fillet. Lagyan ng asin at paminta ang isda. Pwede niyo rin lagyan ng kalamansi kung gusto niyo o kaya ng lemon kung medyo may special occasion naman. Tsaka isa-isang balutin ng dahon ng pechay. Kung gusto niyo mas secured yung stuff na pechay niyo, pwede siyang lagyan ng toothpick. Para makagawa ng sauce, kailangan balatan ng 3 pirasong kamatis. Mas madaling balatan ang kamatis kung ilulublog muna ang mga ito sa kumukulong tubig sa loob ng 20 segundo. Pagkatapos, ilublog ito sa tap water. Mag-isa ng sibuyas. Isunod ang ginayat na 3 tangkay ng tanglad o lemongrass at binalatang kamatis. Para sa kaunting anghang ng sauce, ihalo ang 2 pirasong ginayat na siling haba. Igisa ang mga sangkap ng 2 hanggang 3 minuto. Para maging mas malasa at magkaroon ng kaunting sabaw, magdagdag ng 1 1/2 na tasa ng chicken stock. Sa parehong frying pan, maglagay naman ng kalahating tasa ng chicken broth at ilagay ang mga binalot na fish fillet sa dahon ng pechay. Ang kailangan medyo medium heat lang. Bigyan natin ng at least mga 5 to 8 minutes. Kailangan maluto rin yung pechay natin. Sa pechay wrapped fish fillet recipe, talaga namang nag-uumapaw ang sustansyang taglay ng pechay at isda. Okay mga kapuso, so ngayon, ang gagawin naman natin ay very interesting na recipe at healthy pa. Ito ang pechay siomai. Okay, so habang tayo gumagawa nito at nagpe-prepare, iba-blanch muna natin yung pechay. Meaning, papakuluin natin to ng sobrang mabilis lang. Kailangan siyang i-blanch para lumambot yung mga dahon, para maging flexible siya. At the same time, mag-improve yung green color niya. Pagkatapos, pakuluan ng 10 hanggang 20 segundo. Ilatag ang mga dahon ng pechay sa isang plato. Para sa palaman ng siomai, imbis na karne, bakit hindi subukan ang tofu? Mas mayaman sa protein, iron at calcium ang tokwa kaysa karne. Tadta rin ng maliliit ang nasa 1/4 kilo ng tofu. Sa isa pang pan, paghaluin ang 3 itlog, 2 kutsarang harina at ang tokwa. Ilagay din ang tinadtad na sibuyas, bawang, kaunting asin at paminta. Pakuluan ang ilang dahon ng spring onions. So ngayon, ready na tayong ibalot ang ating pechay siomai. Excited na ako! Ilagay ang 1 kutsarang tofu mixture sa dahon ng pechay at talian ng spring onions para hindi bumuka. Ang mga binalot na siomai, maaaring steam o kaya ipakuluan sa chicken broth ng 3 hanggang 5 minuto. Pwede natin itong i-pair na merong sweet chili sauce. O kaya naman pwede kang gumawa ng vinegar, merong cucumber, merong sugar, merong chilies. Parang yung Vietnamese na dipping sauce, di ba? Para naman sa merienda, pwedeng subukang gawin ang pechay lasagna. Palambutin ang lasagna pasta sa kumukulong tubig na nilagyan ng mantika at asin. Para sa lasagna sauce, igisa ang sibuyas at 3 pirasong bawang. Isama ang kalahating tasa ng tenga ng daga, kalahating baso ng tomato paste, at kalahating tasa ng chicken broth. Haluan ang 3 kutsara ng asukal. 20 dahon ng tinadtad na basil at 1 baso ng tubig. Lagyan ng asin at paminta. 2 kutsarang ginadgad na parmesan cheese at 1 pakete ng tomato sauce. Tapos na yung ating tomato sauce. Tapos na rin yung ating lasagna. Ngayon, i-chop natin to para sa ating pechay cream sauce.
Igisa ang 3 pirasong bawang at 10 dahon ng tinadtad na pechay. Ibuhos ang 2 tasang chicken broth, 1 pakete ng all-purpose cream, 1/4 cup ng parmesan cheese, at budbura ng kaunting asin at paminta. Kapag kumukulo na ang pechay cream sauce, pwede nang i-assemble ang ating pechay lasagna. Sa isang baking pan, halinhinang ilagay ang lasagna, pechay cream sauce, lasagna ulit at tomato sauce. Siyempre, para lalo pang pasarapin, lalagyan natin ng cheese sa ibabaw. Isa lang sa oven na preheated na sa 180 degrees Celsius at iset ang timer sa 20 minuto. Kung walang oven, pwedeng iluto muna ang lasagna bago mag-assemble. Gumamit ng toaster oven para matunaw ang keso.